Hello everyone! Assalamualaikum! For today's video guys, ay ipapakita ko nga pala sa inyo ang aming inulam kahapon. Huwag niyo na pala akong pansinin guys dahil hindi pa nga tayo nakakaligo that time. Medyo haggard ang first on. I-share ko nga pala sa inyo ang aming lulutuin. Kaya ngayon guys, ay panoorin niyo nga pala kung paano ko ito ginawa. Yung gulay nga pala na niluto ko guys, ay binili nga lang ito ng aking kapatid. Kaya ayun, niluto ko na rin dahil nga baka masira pa at sayang nga rin naman. Dahil 20 pesos na ang bili ko niyan guys. Kaya let's go! Ang tawag nga sa amin ito guys ay sari-saring gulay. Kaya ito, at nagayat nga ako ng mga iba pang ingredients na gagamitin ko. Nagbabagkasakali rin ako guys na baka nga magustuhan din ito ng mga bata dahil nga first time ko rin silang patikimin nito. Hindi nga sila kumakain ng gulay guys, pili nga lang din ang kanilang kinakain. Kaya ito na nga at bubuksan natin ang mahiwagang ingredients na ating ihahalo sa ating gulay. Kaya sana nga ay magustuhan nila ito. Charan! Nagkakamali kayo guys dahil nga hindi ice cream ang laman ng ating container. Galing pa ang freezer ito guys, kaya matigas nga ang ating manok. Kaya yan at pinalambot nga natin. Syempre, nagsaing na nga pala ako dito ng kanin. Ayun na nga guys, pagkatapos ko nga magsaing ng kanin dito guys, ay nag-continue na nga pala ako sa aking ginagawa. At syempre, flex ko nga pala sa inyo ang aming bagong kusina. Sobrang tagal nga ng pagpapalambot ng chicken namin guys. Kaya yun ang ginawa ko nga dito. Pinuwersa ko na lang ang pagpapahiwalay dito guys dahil nga ang tagal-tagal at sobrang gutom na rin ang aking mga kasama dito. Ayun na nga, pag gusto talaga guys ay may paraan. After ko nga mahugasan lahat-lahat ng aking kakailanganin, ay charan, ito na nga ang aking mga ingredients na nahihanda. Ang video na ito guys ay magkukuking serye muna tayo. Tuturuan ko muna kayo guys sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ito lutuin. Syempre, ang una nating gagawin ay magpapainit muna tayo ng kawali at saka natin ito lagyan ng oil guys. After nga, ititimplahan ko muna itong ating chicken. Lalagyan ko lang ito ng ating salt. At ayun na nga, at lalagyan natin ito ng konting seasoning. Optional lamang ito guys. Pinaghalo-halo ko nga lang ito guys para nga ma-absorb pa nito ang lasa ng ating nilagay. Ang pampalasa. And after nun guys, ayun na nga, tagprito na rin pala ako dito at hindi ko na pala ito nilagyan pa ng mga breadings. Lulutuin muna natin ang ating chicken guys hanggang maging golden brown na nga ito. Pinagsabay-sabay ko na nga itong ilagay guys dahil nga konti lang naman ang ating chicken at isasahog lang naman natin ito sa ating gulay. Binabaliktad ko na rin palang chicken dito guys para nga both side ay maluto na rin. Ay mga mami talaga guys ay hindi talaga natin maiwasan na magluluto tayo na hindi tayo nagkapamewang o diva. Pagsilip ko nga sa chicken natin guys, ito na nga, babalik rin natin ito at ayun. At syempre, iiwasan natin dyan yung mga dugo-dugo dyan. Lulutuin lang natin ang maigi ito guys, para nga mas maluto yung nasa ilalim pa. And after so many years guys, ayun na nga at kukunin na natin dahil nga luto ng ating chicken. Yun lang naman ang ating gagawin sa una. Lulutuin lang natin ng golden brown ng ating chicken. Pagkatapos nga, ayun, at set aside pa natin ito guys. Yung ipanggigisa pala natin ng bawang at sibuyas guys, ayun pa rin ang oil ng ating chicken at syempre, babawasan natin yarn. Binuhos ko na rin pala lahat-lahat ang ating mga ingredients guys. Ayun na nga, at syempre, igigisa muna natin yarn, saka natin nilalagay ang ating mga gulay. Pag tayo ay tinatamad guys, syempre ang ulamin lang natin minsan na itlog, kung hindi naman itlog ay pansit canton. Kaya naman this time ay nagluto ako dahil nga namimiss ko itong gulay na ganito. Sensya na kayo sa ating mga tilaok na manok guys, ganyan talaga yarn, meron tayong background. Tatakpan muna natin ang ating gulay guys para nga mas madali itong maluto. And charan! Ayun na nga. At haluin muna natin ito ulit guys para naman makikita natin kung luto na ba ang ating mga iba pang gulay na nilagay dito. Walang katapusang halo nga ito guys. At pagkatapos nga tinagyan natin ito ng ating paminta at ang ating asin. At syempre naglagay nga pala ako dito ng curry powder. Tulad nga ng sabi ko dito guys ay paghahaluin nga natin ito hanggang sa mag-combine lahat-lahat ng mga panlasa na nilagay ko. Kung meron nga kayong 150 pesos guys ay talaga namang mapapasarap ang luto ninyo sa ganitong ulam. Sobrang yummy nito guys ay talaga namang matataobag ang inyong mga kanin dahil nga mapapa-extra rice kayo pag ganito ang inulam ninyo. Optional lamang guys ang paglagay ko ng seasoning dito. Pampadagdag lasa na rin. Pagkatapos nga ay naglagay na rin pala ako dito ng Coco Mama guys. Yan pala yung aking ginamit sa ating gata. Pwede rin naman kayo gumamit guys ng gata na fresh. Hihintayin na lang natin guys na maluto ang ating gulay sa pamamagitan ng ating gata na nilagay dito. Dahil nga lasang-lasa yung Coco Mama dito guys ay naglagay pala ako dito ng kalahating basong tubig. Hihintayin na lang natin na maluto ang ating mga gulay. Saka natin ito ihalo-halo na naman ulit. Madali lang naman itong lutuin guys. At sundin nyo lamang ang aking ginawa para kahit papaano ay ma-share ko nga pala sa inyo ang aking mga nagagawang luto dito na pambahay lamang at syempre yung murang-mura na din. Nang malapit na nga itong maluto, ay titikman pala natin ito guys. And syempre naman guys, saktong-sakto nga ang lasa nito. Nang maluto nga ang ating gulay guys, ay nilagay ko na pala dito ang ating chicken na unang niluto natin kanina. Half kilo nga lang ang ating chicken guys, kaya caring-caring nyo yan, nalutuin ito sa inyong mga bahay. Kasama ko lang naman dito mga bata guys, kaya panigurado ako ay kakain sila ng ating nilutong gulay. Hinalo-halo ko na rin pala ito guys, para nga mag-combine na rin lahat-lahat ng ating mga nilagay na panlasa at syempre ang ating mga gulay at ang ating chicken. Pag napansin niyo nga naluto na ito guys, ay pwede na pala itong patayin ng ating apoy at magmamantika nga ito guys sa sobrang yummy. Napansin ko nga dito guys na sayang lang naman ang ating Coco Mama kung hindi natin ito uubusin, kaya ayun na nga at sinimot ko na rin pala ito para naman kahit paano ay pampadagdag na rin ito at sobrang creamy nga ng ating gulay. At dahil nga pinanood mo itong video na ito guys, sana po ay pa-follow na rin po ng aking page, pa-share and pa-react na rin po. Thank you very much po talaga sa panonood ng aking mga video. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa walang sawang pagsuporta po. And balik po tayo guys sa aking niluto. Ayun na nga, tapos na rin pala tayo at ihahanda ko na pala ang ating mga kanin at ating ulam dahil nga kakain ng aking mga chikitin. Thank you for watching guys. Sana po nag-enjoy kayo. Buyers!